Kung ikaw ay may anxiety disorder at bakit sa kabila ng knowledge na alam mo na, bakit parang hindi nag-work at paulit-ulit pa rin. Okay? So, kahapon, isa-share ko sa inyo yung kwento nung aking isa sa mga followers na nakausap ko. At ang sabi niya, bakit ganun? May knowledge naman ako, alam ko na, pero in fact, ilang beses na akong tumalon-talon sa mga ospital at doktor, pero ba't yung utak ko hindi naniniwala na ako'y healthy? Okay, so sinagot ko siya, no? Siyempre, sinag-usap nga kami anyways. Um, by the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I am not a practicing psychologist. No, but I am a graduate of BS Psychology, and in fact, meron akong Cognitive Behavioral Therapy Certificate. Nag-aral ako sa Australia. Ang ingay ng mga manok namin sa paligid, no? Kasi nandito kami sa probinsya, nandito ako. Kapag ganito background ko, probinsya. Pag puti, yun, nasa condo ko ako sa Manila. So anyways, nakipag-compete talaga yung manok sa akin. Pero okay yan, nature yan. We love it. Okay, so, kailangan diagnose kayo muna ng mga doktor para ma-rule out yung talagang nawala kayong sakit. Para, even me, matutulungan kita, mga kampante, ang kailangan na lang natin gawin is to convince you na paniwalaan mo ang science at hindi ang sarili mong pag-iisip. So kahapon, naging maganda yung takbo ng usapan namin. Sabi niya, Coach, hirap ako eh. Hirap ako, no? Sabi ko, bakit hindi naniniwala yung utak ko? Kaya nangyari, patalon-talon siya ng mga doktor. Okay? Nag-doctor hopping na siya or clinic hopping na ang ginawa niya. So sabi ko sa kanya, because una, nag-decide ka na hindi ka naniniwala sa mga doctors at mas pinaniniwalaan mo yung sarili mong utak. Ngayon, binigyan ko siya ng mga ebidensya. Kasi ang utak natin, matalino yan. Kailangan niya ng klarong ebidensya na talagang makonvince mo siya na totoo yung sinasabi mo. Una kasi, ang problema natin sa utak natin, nagmamagaling masyado yung utak natin. Trabaho niya kasi yun. Minsan, tatanga-tanga rin siya. Una, hindi siya doktor. So ngayon, bakit siya magsasabi sa'yo na may cancer ka? Bakit sasabihin niya may mas malala kang sakit? Hindi naman siya doktor. Hindi naman niya alam yun. Nagpapa-lab test ba siya? Alam ba niya yung magbasa ng kung ano yung lab test? Hindi naman siya doktor. Pero nagmamagaling siya, di ba? So, when you understand these things, no, yung nagkaroon ka ng awareness na, oo nga, no, bakit ka paniniwalaan utak kung na wala ka namang alam? Hindi ka naman doktor. So, bakit mas paniniwalaan kita kesa sa mga doktor na talagang may resulta actual yung aking dugo, yung aking mga test, halimbawa kung sa puso may stress test ka, 2D echo, no, x-ray, dugo, no. So, mas paniniwalaan kita kesa doon sa mga resulta na yon. So, nung pinapaliwanag ko sa kanya yon, nagkakaroon na siya ng, oo nga no, sabi ko, ang problema mo kasi, nag-decide ka na yung utak mo mahirap pasundin, which is not true. Bakit? Sabi ko sa kanya, pag sinabi ba ng utak mo, mananalo ka sa loto, mananalo ka, syempre hindi po. Oh, ba't ngayon sabi mo hindi ka mananalo? Kala ko ba manihirapan kang kontrolin yung utak mo? Bakit mo biglang sasabihin sa'yo na, syempre hindi. Oh, kala ko ba pag sinabi ng utak mo, paniniwalaan mo? So nakita na ako ng window o bintana na katunayan na talagang pwede niyang i-counter or hindi paniwalaan yung utak niya. Yung very fact na sinabi niyang, syempre hindi. Oh, kala ko ba lahat ng sasabihin ng utak mo mananalo? In fact, yung mga tao ang tumataya sa loto, nung sinabi ng utak nila na mananalo ka sa loto, kaya nga tumataya sila. Kasi nga, naniwala sila na maaari silang manalo. Sabi ko, in fact, yung utak mo na sinasabing na yung mananalo ka sa loto, actually may chance ka pa nga manalo sa loto kasi chance game siya eh. Samantalang pinagpipilitan ng utak mo may cancer ka at sinabi ng resulta otherwise, ibig sabihin, sabi ng resulta wala, mas may chance pa nga manalo ka sa loto kasi chance yun. Pag sinabi ng mga doktor na wala kang cancer, base sa lahat ng test mo, sa mga sintomas mo, sa mga kung ano-ano and all,
klaro yun na merong resulta. So doon sa naliwanagan na pwede pala niyang sabihin sa utak niya na, teka lang, hindi naman lahat ng sasabihin mo pala totoo eh. Gaya niya, sabi ko kay coach kanina, syempre hindi ako naniwala, doon naman lalo sa loto. You see? Okay. So, another reason bakit parang hindi nawawala, it is because na-practice nyo na sa araw-araw. Pag umaga pa lang, nagbabody scan na kayo, everyday, ganun din yung resulta. Kung nagbabody scan na kayo, ganun din yung magiging response ng katawan ninyo. Sinanay nyo na eh. Magiging automatic response na siya. Para ka nag-aral ng gitara. Pag nag-aral ka ba ng gitara, mawawala ba yung pinag-aralan mo sa gitara? Hindi, nandyan na eh. Pag gumawa ka ng gitara, alam mo na tumugtog. So ang anxiety natin, ganun din. What you practice repeats, no? What fires, wires. Ibig sabihin, kung ano yung inuulit-ulit mo, yan din ang lumalakas sa katawan mo. Kung araw-araw ka ninenervyos dahil sa yung behavior mo lang din, paulit-ulit, nagbabody scan ka paulit-ulit, pagising pa lang, nakatulala ka na at tinitingnan mo na lahat ng nararamdaman mo, then, aasa ka ba na mag-iiba yung iyong disorder, yung iyong kondisyon? Hindi. So, ang gagawin, kailangan may pagbabago ng behavior. No? At siyempre, importante yung awareness, yung kaalaman, kaya doon ko kayo matutulungan. Okay? So, dahil tulong ito, napakamahal ng cognitive behavioral therapy, ang nagre-range siya, no? Depende sa galing, sa expertise ng mga tao. No? Pinakamababa niya, nasa mga 2.5. No? Ang na-experience ko mismo, around 6,000 per session. Okay? Pero dahil tulong ito, kayo magpresyo sa akin. Okay? Kayo magsasabi. Pero wala naman fair. Kasi mamaya mas mahal pa yung barbecue o kaya yung matcha nyo, mas mahal pa sa akin. Hindi po ako papayag sa ganun. Diretsohan na, ano po. Ngayon, kung talagang walang pera, hindi kaya, libre po ang mga videos ko. Pwede nyo panoorin at medyo magtsaga-tsaga lang tayo ng konti. Ilang years nyo na nga pinagdaanan yan. Hindi naman kayo namamatay pa. Bakit ganun? So, ibig sabihin, pinaglolo ko lang kayo ng utak ninyo. Given na anxiety lang po pinag-uusapan natin, kaya sinasabi ko dapat na-rule out ng mga doctors ang mga totoong sakit. Okay? So, message me, medyo pila lang. Okay? So, medyo pila lang, tsaga-tsaga. Yung mga nag-iisip ng mga scammer ako, okay lang, naintindihan naman kita. Pero, mas kailangan mo kaysa kailangan kita. Yun na lang isipin mo. Okay? Meron pa nga isa Sabi niya, pwede ba magpadala ako sa'yo ng bayad kapag tapos na tayo mag-usap? Sabi ko, pila nga ang dami nga nagre-reserve doon sa dates and schedule ko. So ganito na lang, sabi ko, ito gagawin ko na lang sa'yo. Bago ka magpadala, papakita na ako sa'yo. Para alam mo na ako talaga yon. Ayaw niya, ayoko. Kailangan pagkatapos. Sabi ko, sige sa iba na lang po. Okay, sabi niya, pasensya na. Ay, hindi kailangan humingi ng pasensya. Sabi kong ganon. Ikaw ang may kailangan sa akin, hindi ako. Okay? So yun, kung gusto niyo ng libre, videos ko. Pero kung gusto niyo pabilis, kasi iba-iba nga rin yung kondisyon ninyo, talagang customize. Kumbaga, yung usap natin tungkol sa inyo. Kasi yung mga videos ko, syempre general yun, panglahatan. Okay? Pero naintindihan ko yung mga iniisip ng scammer. Pero, so far, ayos naman. May mga konti lang yung mga ganun. Okay? Sabihin nyo sa akin, pag may mga nagme-message sa inyo, na ginagamit yung pangalan ko. Although marami na, may nakita ng mga video, nagbibenta ako ng gamot. Kalokohan po yun wala pa akong binibentang gamot. Bawal po sa akin yun. Okay? So with that, maraming salamat. Bye!